Okay, welcome sa integration by partial fraction or partial decomposition. Okay, ano ba yung purpose nito ng partial fractions? Ang purpose ni partial fractions ay kapag nakakita ka ng ganitong equation. Ganitong equation, 'di ba? First instinct mo dapat, 'di ba, is u sub, 'di ba? Pero hindi gagana u sub. So, medyo nagpapanik na tayo. So, dito papasok si partial fractions. So, paano natin gawin? Partial fractions. So, first step, paghihiwalayin natin. To. Para pala magawa mo yun, dapat naka-factor to. Factor to or factorable. Pag hindi factorable, I mean, usually, ito yung hindi factorable yung nasa taas. Which is another, set of paano gagawin, set of steps. So dito muna tayo sa basic. So dito pag naka-factored form na to, paghiwalayin na natin to. Hiwalayin natin 'yan. X plus 1 then x plus 3. Then tataruin natin sarili natin. Ano yung degree nitong nasa denominator? Ang nasa denominator natin na x plus 1 ay linear. So dapat yung nasa taas ay constant. So, kunyari, meron tayong x plus 1 squared. Ganyan. Or even, ganyan. X squared plus 1, dapat, yung nasa taas, linear. Which is, magkakaroon dapat ng ax plus b. Sample lang yan, ha. Then, kunyari, meron tayong cubic. Kunyari, kahit ganyang cubic lang, dapat, naka-quadratic na yung nasa numerator. So, which is ax squared plus bx plus c. So, yan. Sample lang yan. Okay. Then, so, A lang yan. Then, sa x plus 3, same situation, linear, dapat constant yun nasa taas. Then, ito, paano natin mahanap si A at B? So, ito yung cover-up method. So, paano gumagana yung cover-up method? So, kunin natin yung denominator nang gusto natin hanapin. Kaya si A. Denominator niya, x plus 1. So, tatakpan natin sa original equation yung x plus 1. Then, tatanungin natin sarili natin, anong number kapag sinubstitute ko kay x plus 1 magiging 0? So, basically, itong x plus 1 equate ko lang sa 0. Then, solve for x. Then, ang x ko ay negative 1. Then, itong negative 1 na to is substitute ko sa original equation. So, magkakaroon ako ng 3 times negative 1 magiging negative 3 minus 2 negative 5 over itong negative 1 over negative 1 plus 3 is 2, so 2, so nagkaroon ako ng negative 5 over 2. Okay, tapos na tayo kay A. Then kay B, x plus 3 naman, so co-cover natin si x plus 3. Then yun nga, tatanungin natin sarili natin, so, or basically solve mo si x, pag equate mo yung denominator sa 0, which is negative 3. Diba? X is negative 3. Pag sinubstitute, ito ay magiging 3 times negative 3, which is negative 9 minus 2, negative 11. Negative 11 over negative 3 plus 1, negative 2. So, 11 over 2. Yan, 11 over 2. Then, integrate as usual. Ito, pwede ko na gawing ln to eh. Diba? ln na yan eh. Diba? ln na yan. ln, tapos, then, plus c. So, ito yung pinaka-basic. Pinaka-basic sa partial fraction. Yung cover-up method. Dito, iba na to. Medyo mas mahirap. Mukha siyang madali, pero mahirap. Okay. Dito, meron tayong integral ng 1 over x raised to 4 minus 1. Obviously, di natin pwede gamitin ng u sub. So, partial fractions tayo. Ito, hindi to naka-factor. So, paano gagawin? Pa-factor natin. Etong x raised to 4 is equal to x squared times x squared uli. Diba? So, basically, x squared, then squared uli. Then, may minus 1 tayo. So, pwede natin gamitin yung difference of two squares. Which is, diba, ano yan? A squared minus b squared is equal to a plus b, a minus b. Ganyan. Yan yung difference of two squares. So, pwede natin apply yung formula na yun.
So, nagkaroon ako ng x squared plus 1, x squared minus 1. Dito, pwede ko pa ihiwalay ito as x plus 1, x minus 1. Pero, in my opinion, okay lang stay as is. Pero bahala sa discard nyo. Kung mas mabilis kayo doon sa isang method, fine. Wala akong problema doon. Kayo naman magsasolve din eh. The next step is, yun na nga, set up na natin yung partial fraction. So, ito, hiwalay ko yan. X squared plus 1, x squared minus 1. Then, ano ilalagay sa numerator? Tatanungin ko sarili ko, anong degree or order? Degree nung equation. Quadratic siya, 'di ba? So dapat linear, yun nasa taas nito, 'di ba? Linear is ax plus b, then same goes with sa x squared minus 1, si x plus d. Okay. Di ko muna papansin itong part na to. Okay, di ko muna. Ito lang yung meron tayo. Pwede ba ako gumamit ng cover-up method? Which is actually, nasagot dyan, hindi. Di mo pwede gamitin yung cover-up method dyan. Diba? Kasi like, hanapin mo pa to. Hanapin mo yung x, hanapin mo yung a at b. Madaming kulang. So, di mo pwede gamitin yung cover-up method. So, gagawin natin, equate natin dito. Diba? Kasi dapat mag-equal yan eh. Diba? Then, i-multiply ko sa denominator ng original. Diba? Which is yung x squared plus 1 times x squared minus 1. Then, kapag minultiply ko to, both sides, ito, syempre, maka-cancel yan, magiging 1. Then, kapag minultiply ko to, sa side ni ax, maka-cancel ko si x squared plus 1, matitira si x squared minus 1, so ilang ididikit ko doon. Diba? Then, kapag minultiply ko, itong x squared plus 1, x squared minus 1, sa side ni cx, maka-cancel ko yung x squared minus 1, pero matitira yung plus 1. So, nakadikit lang yung plus 1 dito. Then, is equal to 1. Then, next step, FOIL method. FOIL nyo lang lahat yan. Ito yung finish na FOIL. Then, combining like terms. Diba? So, tutugma natin yung may x cube, may squared, may x, then yung constants. Then, ito medyo, sa example na to specifically, medyo nakakalit oh. Pero kunyari, meron tayo, for example lang, meron tayong, imbis na 1, meron tayong 6x cube plus 5x squared plus 4x plus 3, kunyari. X yan. Okay. Gagawin natin, itong ax cube plus c cube, itutugma, dapat, magiging 6 yan. So, dapat, magiging x cube, a plus c. Actually, dapat, ano na lang to eh. A plus c should be equal to 6. Yan dapat yun. Pero since wala nga tayong lahat eh. Diba? Constant lang yung meron tayo. Wala tayong x cube, x squared, x. So, matik na 0 yan. Matik na 0 yan. Then comes a constant negative b plus d is equal to 1. So, paano yan? Paano natin isosolve to? Yung a at c madali lang kasi alam ko naman na 0 yan eh. Diba? Di ko na kailangan mag-overthink. Diba? A and C, matik na 0 yan. Diba? Any number, pero for simplicity's sake, 0 na lang ilalagay natin kasi 0 din naman yan eh. Diba? Ito yung concern natin. Itong B plus D, yan. Itong yung B at D, yung concern natin. B plus D is 0, negative B plus D is negative 1. So, paano natin isolve? So, itong B, nilipat ko sa kabila. Itong 1, nilipat ko sa kabila. Magiging D minus 1. Itong B is equal to D minus 1. Then, itong D minus 1, sinubstitute ko sa original equation. Ito, nilipat ko yan. Diyan, sinubstitute pala. Di nilipat. Then, magkakaroon ng D minus 1 plus D is equal to 0. Then, solve for D. Pag nahuli ko na si D, then, substitute. Then, makuha ko na si B. Okay. Alam na natin yung A, B, C, D. Diba? So, eto, A, B, C, D, substitute natin sa original. Itong A at C, wala na yan. 0 yan eh. Diba? So, punta na tayo kahit B at D. Si B ay negative 1/2. So, pwede ko na ilabas. Labas ko na yan. Kasi constant lang din naman yan. Plus, meron akong D na
1 half. So, labas ko lang din. 1 half, then ito, over 1 over x squared minus 1. Okay, pwede na ba tayo mag-integrate? Hindi pa. Hindi pa. Kasi, ito, di ko pa pwede integrate lang, wala yan dito. Sa special na, para mga formula, quote-unquote formula. Di ko magagamit to kasi dapat may square root Diba? Ito, hindi naman na-satisfy. So, wala, no choice tayo. Magka-partial fractions, ulit tayo. Pero ito yung I guess ito rare case to. Kasi, ayun ko. Minsan kasi like, doon na natatapos isang beses ka lang partial fraction. Pero I guess, pag tinaray nyong ito, hiniwalay kong x plus 1, x minus 1, siguro mas madali. Try nyo na lang. Ako kasi di ko na tinaray kasi akala ko ano na rin. Pero same pa rin dapat tayo magiging sagot. So, partial fractions ulit, cover up method, mukha mo yan, then, yan, partial fractions lang yan. Kung ano yung ginawa ko dito sa unang example, halos same lang din dito sa part na to. Then, after nyan, integrate, then, yun na yun. I mean, mukhang di maganda, pwede na i-distribute yan, pero tinamad na ako. Verify natin. Wait lang, verify natin yung sagot. Okay. Okay, may inverse. Okay. Mukha mo ang iba. Kasi di ko na ki-factor to. Pero isipin mo. Pares lang yun Diba? Pare-pares lang sila. So, yun. Yun yung partial fractions. Okay, so punta tayo sa example. So, dito, meron akong integral ng 1, x over x minus 1 squared times x plus 2 dx. Okay. Paano to? May x minus 1 squared ako dito. I mean, naka-factor na to so pwede natin maghiwalay. Pero paano itong squared? Okay, pakita natin. Okay, so ito ko lang yung setup. Setup muna tayo. Okay. So, sulat ko muna yung x plus 2 kasi yun yung madali. I mean, yun yung gisa. Then, dito, ito yung, i-build up natin yung power ng x minus 1. So, kunyari, meron akong, ano ba ibig sabihin ko nito? So, magsisimula ako sa x minus 1. Then, mag-e-end ako sa kung ano man yung pinakamataas na degree nung given. Since, kunyari, naka-cube to, mag-x minus 1 squared pa ako, then another plus para maging x minus 1 cube. Since squared lang naman yan, matatapos ako sa squared. Yan. Dito na ako matatapos. Dito na ako matatapos sa x minus 1 squared. Then, ito, linear to, so constant. I mean, pag nag-get kayo, constant na lahat yan. Okay. Equate ko lang to sa original for safety. Para di na ako magsusulat ulit. Squared x plus 2. Okay. Dito, pwede ako mag-cover up method. Diba? Pero, limited lang ako sa cover up method nung given na original. Which is, ang given ko lang is yung x minus 1 squared tsaka yung x plus 2. So, dun lang ako limited sa cover up method. Ito, isosolve pa natin to. Okay. Cover up method tayo. Kunin ko si a. Takpan ko si x plus 2. Equate ko sa 0. X ko dapat ay negative 2. Then, substitute. Makakakuha ako ng negative 2 over negative 2 minus 1, negative 3. Negative 3 squared, which is 9. Negative 2 over 9. Okay. So, dapat, ang a ko ay negative 2 over 9 times x plus 2 plus, iwan ko lang tong x minus 1 para mamaya. Then, plus, eto, x minus 1 is equal to 0. Wait lang. Okay, ulit, negative 2 over 9 x plus 2 plus, ulit ko lang si x minus 1 plus, dito, x minus 1 squared. Next, x minus 1 squared. Equate ko sa 0. Ano makukuha ko? X is 1. Diba? X is 1. So,
Actually, takpa ko muna si x minus 1 squared. Tinakpa ko si x minus 1 squared. Okay, x is 1. So, matitira ko 1 over 3. So, 1 over 3. Okay, 1 over 3. Okay, paano naman tong kay b? Paano natin solve? So, kukuha ko ng any number except sa x is equal to 1 tsaka x is negative 2 kasi nagamit na natin yan eh. Diba? Then, isa-substitute ko yung pinili kong x sa buong equation, then mahahanap ko na si b. So, i-shift solve ko na lang to. So, pinakamadaling papadali ng buhay gawin yung x is 0. Assume niya na x is 0, then kasi madali lang naman. Substitute mo yung 0, di mo na kailangan mag-overthink. Kasama to sa okay, kasama to yung mga give na kuha na nating a at c dun sa isi-shift solve natin. So, okay, pag sinip solve by the way, assume natin x is 0 So, kasama rin ito, yung dulo. Okay, 0.88 yung lumabas sa akin, pero ayoko mag-decimal. Sige, solve na nga lang natin. Pero usually, di naman ano to. Usually. Pero sige, solve na lang natin. Kasi nag-decimal sa akin. Ayoko ng decimal. So, negative 2.9 times 2 plus x over negative 1 plus 1/3 is equal to 0. So, lipat ko lahat sa kabila. Negative x. Ito, x divided by negative x na yan is equal to 1 over 9. Negative 1/3 plus 1 over 9. Ano ba yun? 1 over 9. Negative 2 over 9. So, x is 2 over 9. Okay. Wait lang. Okay, 0 to. So, 2. 0 to negative 1. 0 to magiging negative 1. Magiging positive 1, 1/3. Okay. Negative 2 over 9. Cancel. Negative 1 over 9. Okay, tama naman. Yeah, tama naman. So, x is 2 over 9. Okay, I mean b. Di pala x. Sorry. Mali ako. Nalito kayo dun eh. My bad. B. Ito pa rin natin b. Diba? So, ito dapat ay b. Ito dapat ay b. So, nahanap natin b is equal to 2 over 9. Coincidence na to. Yeah, coincidence. Sure. Ito, yeah, sobrang coincidence lang na ano. Parehas sila 2 over 9. Pero ito, negative. Isa naman positive. So, 2. Then, 9. Then, pwede ako mag-integrate normally. So, focus ako dito. Yan, focus ako dyan. Pwede ko na integrate yan. So, kapag in-integrate ko to, magiging okay, kaya naman i-mental tong dalawa kasi ln lang na yan. So, negative 2 over 9 ln x plus 2 plus 2 over 9 ln x minus 1 plus, ito, u sub to, y 1/3 negative na to, negative 1/3
Negative 1/3 x minus 1. Tama ba? Negative 2 plus 1, negative 1. Okay, tama. Yan. So, yan na yun. Plus C. Natin kalimutan yung plus C. Okay. Then, okay, sige. I-verify natin. Verify natin. Okay. Ito. 1/9. Okay, naka-factor ulit siya. So, factor natin for, ano, sa siya naka-factor? 1/9. Sige. 1/9. Kapag finactor out natin to, ito, okay, unahin ko na tong x minus 1 kasi ito yung positive. Pangatignan pag nasa unahan yung negative. Okay, meron akong 2 ln x minus 1. Kanyan, minus 2 ln x plus 2. Then, lastly, minus ito 3 over x minus 1 plus c. Nakuha ko ba? Okay, meron akong 1 minus x, same thing. Just the same thing. Then, meron akong negative 2 ln x plus 2 log ln kung naman yan. Same. I mean, hindi nag-ln tong ano, tong gamit na calculator na to. Okay. Negative 3 x minus 1. So, yun. Parehas ng sagot. So, Miss Win, tama. So, ganun lang mag-partial fractions or partial decomposition. Ito yung core. Ito yung, ano, dapat hindi dapat kayo magkakamali dito. Kasi ito yung pinaka-core. So, I suggest practicing yan. Ano lang naman yan? First step, okay, kung isa-summarize ko yung partial fractions, okay, kung isa-summary natin to, summary, okay, summary, pasensya na kung pangat yung sulat, pangat yung tablet, pumangat bigla. Okay, summarize. Pag-summarize ko to, go to first step, optional to na first step. Well, depende sa equation. Factor. If a factor ang denominator. Yan. Factor si denominator. Then, yung second step, or minsan ito yung pinaka-first step, setup. Paano natin isa-setup? So, tulad nga lang dito, ihiwalay ito, hiwalay yan. Then, solve for A and B. Okay, setup. Then, third is solve A and B. Solve A, B. Yan, solve si A, B. Okay, pumakit yung sulat. Okay, solve natin si A at B. Then, last, integrate. Fourth step, integrate. Tik, naglalag lang ata to. Yan. Pasensya na pangat sulat, pero yun. First step, factorize kung kailangan pa i-factor. Then, the second step is yung setup. Then, third, solve A and B. Then, fourth, integrate. Okay, yun lang. Kung nakukulangan pa kayo, marami naman sa YouTube neto. Ano lang naman to? Parang speedrun. Parang speedrun ko lang to na ano. Parang introduction na sa partial fractions. Para at least may guide kayo. Or like simple grasp ng partial fractions. Yun lang, thank you. Bye-bye.